Walang kasing lupit ang pagtataksil sa sariling tahanan. Habang nagdurugo ang kamay ni Lulu sa paggawa ng cake para sa kanilang anibersaryo, nagpapakasarap sa kama ang asawa niya at ang pinalaking kapatid-kapatiran. Pag namatay sa aksidente ang pabigat na, "Yan yayaman tayo," ang walang awang bulong ni Gideon. Imbes na magmakaawa, pinulot ni Lulu ang nadurog niyang dignidad. Wala nang martir. Oras na para maningjil. Handa ba silang tikman ang mapait na laso ng sarili nilang kasakiman? 20 million ang makukuha natin mula sa life insurance niya, Mara. Konting tiis na lang. Kapag nawala na ang pabigat na yan, makakapagsimula na tayo ng malaya. Ang mga salitang iyon ay bumutas sa katahimikan ng pasilyo, tila patalim na walang awang tinarak sa dibdib ni Tahlia. Nakatayo siya sa labas ng sarili nilang kwarto. Hawak ang isang malaking chocolate cake na ginugol niya ng buong maghapon para mabuo. Amoy vanilla at matamis na asukal pa ang kanyang buhok. At mahapdi pa ang sariwang paso sa kanyang hinlalaki dahil sa pagmamadaling makuha ang perpektong timpla para sa ika-10 anibersaryo nila ni Gideon. Ngunit ang alay niyang pagmamahal ay tinatapak-tapakan lamang sa loob ng silid na yon. Pinipunit ng mga katagang hindi niya inakalang lalabas sa bibig ng lalaking pinangakuan niya ng buong buhay. Siguraduhin mo lang na malinis ang mangyayari, babe. Ayoko nang magmukhang kawawang kapatid sa tuwing nasa paligid ang asawa mo. Ang tinig na yon ay nanggaling kay Mara na puno ng panlilibak at kalandian. Ang batang inulila ng tadhana, ang batang kinupkop niya, binihisan, pinag-aral, at itinuring na tunay na dugo at laman, ay nakikipagpalitan ng maiinit na pangako sa kanyang asawa. Nanikip ang lalamunan ni Tahlia na tila sinasakal ng isang malamig at hindi nakikitang kamay. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil ang matinding pagkawasak ay madalas na nauubusan ng luha. Tanging ang matinding panlalamig ng buong katawan ang umangkin sa kanyang diwa. Ang mamahaling lalagyan ng cake ay unti-unting dumulas mula sa kanyang nanginginig at namamanhid na mga palad. Bumagsak ito sa sahig, nawasak ang makapal na icing, at nabura ang salitang pagmamahal na maingat niyang isinulat. Ang pagbagsak ng kanyang obra ay nangyari ng tahimik sa kanyang paningin dahil mas nakakabingi ang pagguho ng kanyang buong mundo sa mga oras na yon. Mula sa maliit na awang ng pinto, nakita niya ang anino ng 2 taong nagkayakap sa ibabaw ng mismong kama kung saan siya nangako ng habambuhay na katapatan. Ang mga kumot na maingat niyang nilabhan kahapon ay saksi ngayon sa isang maduming kataksilan. Ang bawat haplos ni Gideon kay Mara ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ni Tahlia. Naging kasambahay siya sa sarili niyang tahanan. Nagsilbi hanggang sa mapudpod ang kanyang mga kamay. Inintindi ang bawat pagkukulang ng kanyang asawa, ngunit ang plano palang iganti sa kanya ay ang paghuhukay sa sarili niyang libingan. Sa kanyang pagtigil sa labas ng pinto, napabaling ang kanyang paningin sa isang maliit na mesa sa gilid ng pasilyo. May isang pamilyar, ngunit nakapagtatakang maliit na bote ng gamot na nakapatong doon, naiwan sa ibabaw ng isang panyo na pag-aari ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung para saan iyon. Ngunit ang presensya nito sa gitna ng pag-uusap tungkol sa isang sinadyang aksidente at kamatayan ay nagbigay ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Pilit niyang inatras ang kanyang mga paa mula sa liwanag na nagmumula sa siwang ng pinto. Ang kanyang kanang kamay ay marahang humimas sa lumang singsing sa kanyang daliri. Dati, itinuturing niya itong simbolo ng isang sumpaan at walang hanggang pag-ibig. Ngayon, ramdam niya ang bigat nito, tila isang bakal na posas na may mga tinik na bumaon sa kanyang balat hanggang sa buto. Ito ang tanikala ng kanyang pagiging martir na ginamit upang igapos siya sa isang ilusyon. Umatras si Tahlia sa pinakamadilim na bahagi ng pasilyo, mag-isang nilulunok ang mapait na katotohanan habang pinipigilan ang paghugot ng hininga na maaaring magbuking sa kanyang presensya.
Bakit kailangang bayaran ng kamatayan ang lahat ng kanyang sakripisyo? Naging mabuti siyang asawa, naging mapagkalingang ate, ngunit wala silang itinira para sa kanyang pagkatao kundi ang maging isang kasangkapan para sa pera. Bawat hibla ng kanyang kabutihan ay ginamit laban sa kanya. At sa dilim na yon, ang Talia na palaging nagpapatawad ay nagsimulang mamatay. Ang pag-ikot ng tanso sa seradura ng pinto ay pumukaw sa kanyang nagdidilim na kamalayan. Ang pinto ng kwarto ay dahan-dahang bumukas ng palaki, naglalabas ng mahabang sinag ng ilaw na gumapang sa sahig papunta sa nawasak na cake. Lumabas ang figura ni Gideon mula sa silid. Nag-aayos ng kanyang damit habang may nakapaskil na ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiti ng isang demonyong nagbabalat kayong anghel. Nanigas ang buong pagkatao ni Talia sa dilim habang humahakbang ang lalaki palapit sa direksyon ng kanyang pinagtataguan. Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng kusina ay hindi nagdala ng pag-asa kay Talia, kundi isang malupit na paalala na ang kanyang mundong binuo ng 10 taon ay isang malaking kasinungalingan na lamang. Hindi siya nakatulog. Ang bawat sandali ng nagdaang gabi ay ginugol niya sa pagtitig sa kawalan. Habang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang malalamig na salita ni Gideon at ang mapanuyang halakhak ni Mara. Ngunit sa umagang ito, pinilit niyang isuot ang maskara ng isang masunuring asawa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng pagmamahal sa pagmamasa ng harina, ngayon ay nanginginig sa takot at galit habang hinahawakan ng sandok. "Good morning, babe. Ang aga mo naman nagising, ah? Sayang yung cake kagabi. Bakit naman nahulog?" Ang tinig ni Gideon ay kasing tamis ng pulot, habang marahan nitong niyayakap si Talia mula sa likuran at hinahalikan ang kanyang balikat. Naramdaman ni Talia ang matinding pagnanais na kumawala at sumigaw, ngunit nanatili siyang estatwa. Ang haplos ng asawa ay tila gumagapang nauod sa kanyang balat. "I'm sorry, Gideon. Masyado lang siguro akong napagod kagabi, kaya naging lampa ako. Hayaan mo, gagawa na lang ako ng bago." Tugon niya sa isang boses na pilit niyang pinatatag kahit na ang kanyang puso ay tila nadudurog sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang init ng katawan ni Gideon na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngayon ay nagbibigay sa kanya ng matinding pangamba. Nang lumayo si Gideon upang magbasa ng dyaryo, lumapit si Talia sa kalan upang ihanda ang almusal. Isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanyang pang-amoy. Hindi ang bango ng bawang na ginigisa, kundi ang matapang na amoy ng singaw ng gas. Yumuko siya at doon niya nakita ang katotohanang mas matindi pa sa kataksilan. Ang tubong bakal na nagdurugtong sa tangke ng gas ay sadyang pinaluwag. Isang munting galaw na maaaring magsanhi ng isang malaking pagsabog sa isang kislap lamang ng apoy. Ang kusinang ito na itinuring niyang santuwaryo ay binalak ni Gideon na maging kanyang mitsa. "Ate Lulu, ang bango naman yan. Can you make me my favorite omelette? I'm so hungry." Masiglang bati ni Mara habang pumapasok sa kusina, suot ang isa sa mga lumang bestido ni Talia na ibinigay niya rito. Ang mukha ni Mara ay bakas ng inosenteng ganda, ang mukhang minahal at inalagaan ni Talia mula noong bata pa ito. Tumingin si Talia kay Mara, pinagmamasdan ang bawat kurba ng mukha ng kapatid-kapatiran. Doon niya nakita ang isang estranghero. Ang batang dati ay umiiyak sa kanyang kandungan dahil sa gutom, ngayon ay naghihintay na lamang ng kanyang huling hininga upang maangkin ang lahat ng meron siya. "Sige Mara, maupo ka na roon. Ipagluluto kita ng paborito mo." Bulong ni Talia habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa ilalim ng mesa, maingat niyang kinuha ang liyabe at pinalitang muli ang higpit ng tubo ng gasul. Ginawa niya ito ng walang tunog. Ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat, tila isang anino na nagnanakaw ng sariling buhay mula sa kamatayan. Pinunasan ni Talia ang malamig na pawis sa kanyang noo gamit ang dulo ng kanyang apron.
Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na hindi na siya ligtas sa loob ng sariling pamamahay. Habang pinapanood niya ang dalawang taong pinakamahalaga sa kanya na masayang nag-uusap sa hapagkainan, naramdaman niya ang isang uri ng determinasyong hindi niya akalaing taglay niya. Hindi na siya ang lulo na biktima. Simula sa araw na ito, siya na ang magdidikta ng daloy ng laro. Matapos ang almusal, mabilis na naghanda si Gideon para pumasok sa trabaho. Naiwan sa basket ng labada ang kanyang pantalon. Isang lumang gawin na ni Talia ang suriin ang mga bulsa bago ito labhan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang paghahanap ay may kasamang pananalangin. Sa maliit na bulsa sa likod, naramdaman niya ang isang nilamukos na papel. Dahan-dahan niya itong binuklat. Ang bawat tupi ay tila naglalabas ng isang madilim na sikreto. Ito ay isang draft ng isang insurance policy. Nakasulat doon ang kanyang buong pangalan, Tahlia Reyes. At sa tapat nito, ang halagang tila kabayaran sa kanyang buhay kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang aksidente sa loob ng tahanan. 20 milyong piso. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Dahilan? Upang mapaupo siya sa sahig ng laundry room habang hawak ang papel na nagpapatunay na para sa kanyang asawa, ang kanyang kamatayan ay mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buhay. Sa gitna ng tambak ng mga maruruming damit, yakap ang sariling mga binti. Isang tanong ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng kasakiman bago nito tuluyang ubusin ang huling bakas ng pagkatao? Ang pagdating ng sasakyan ni Doña Estrella sa tapat ng bahay ay tila isang babala ng panibagong unos. Ang bawat pagtama ng kanyang matutulis na takong sa sahig ng sala ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa dibdib ni Tahlia. Tila bawat hakbang nito ay isang pag-angkin sa kapangyarihan sa loob ng tahanang binuo ni Tahlia ng sariling pawis at pagod. Maingat na inayos ni Tahlia ang kanyang simpleng apron bago lumabas mula sa kusina. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga daliri na kanina lamang ay lulan ng kaba habang itinatago ang nahanap na dokumento ng insurance. Lulu, bakit hanggang ngayon ay amoy harina ka pa rin? Look at yourself. Para kang katulong na hindi marunong mag-ayos. Dapat ay tularan mo itong si Mara, marunong magdala ng sarili at palaging presentable sa harap ng ibang tao. Ang matalas na puna ni Doña Estrella habang marahang humihigop ng tsa. Ang kanyang boses ay puno ng mapait na paghahambing, tila isang laso na dahan-dahang pinapatay ang anumang natitirang tiwala sa sarili ni Tahlia. Tumabi si Mara sa matanda. Suot ang isang matamis at mapanlinlang na ngiti habang hinahaplos ang balikat ni Doña Estrella. Tita, hayaan niyo na po si Ate Lulu. Alam niyo naman pong mas gusto niya ang magbabad sa kusina kaysa mag-ayos ng sarili. Hayaan niyo po, ako na lang ang sasama sa inyo sa charity event mamaya para hindi kayo mapahiya. Ang malambing na wika ni Mara na may kalakip na pasulyap na tingin kay Tahlia. Isang tingin na puno ng tagumpay at pang-uuyam. Nilunok ni Tahlia ang lahat ng pangiinsulto na natiling nakatungo habang ang kanyang puso ay sumisigaw sa matinding kawalan ng katarungan. Ang bawat salita tungkol sa utang na loob ay tila isang mabigat na tanikala na humihila sa kanya pababa sa putikan ng sarili niyang tahanan. Dahil sa hindi na makayanang bigat ng atmosfera sa loob ng bahay, nagpasya si Talia na lumabas muna upang bumili ng mga sangkap sa pagbabake. Nagtungo siya sa maliit ngunit maaliwalas na tindahan ni Nico. Sa pagpasok niya sa loob, ang bango ng sariwang harina at asukal ay tila isang yakap na nagbigay ng pansamantalang ginhawa sa kanyang naguguluhan na isipan. Ngunit sa pag-abot niya ng bayad sa counter, hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Nico ang kapansin-pansing panginginig ng mga kamay ni Tahlia. Lulu, ayos ka lang ba? Parang namumutla ka at masyadong malamig ang iyong mga kamay. Ang malumanay na tanong ni Nico habang marahang inabot ang kamay ni Tahlia upang alalayan ito.
Ang init ng palad ni Nico na dumampi sa kanyang balat ay tila isang kislap ng liwanag sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Hindi sumagot si Talia. Sa halip ay umiwas siya ng tingin habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Marahang kumuha si Nico ng isang basong tubig at iniabot ito sa kanya. Ang bawat galaw ng lalaki ay puno ng respeto at tunay na pagmamalasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Talia mula sa kanyang sariling asawa. Sa pagkakataong yun, habang nasa loob ng tindahan ni Nico, nagkunwari si Talia na kailangang gumamit ng banyo. Doon, sa loob ng maliit at tahimik na silid, nanginginig niyang dinial ang numero ni Attorney Renato. Ang bawat tunog ng pagring ng telepono ay tila isang tibok ng puso na puno ng kaba at pag-asa. Attorney, kailangan ko po ng tulong niyo. May nahanap po akong mga dokumento. Pakiramdam ko ay hindi na ako ligtas dito. Bulong ni Talia sa isang paos na tinig, habang ang kanyang kabilang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang hindi marinig ng sino man sa labas ang kanyang pagsusumamo. Sa bawat salita ng abogado, unti-unting nabubuo ang isang plano ng paglaya sa kanyang isipan, isang planong nangangailangan ng higit pang katapangan at pagtitiis. Pagbalik ni Talia sa kanilang bahay, ang katahimikan ng paligid ay tila isang babala ng panganib. Dahan-dahan siyang pumasok, iniiwasan ang anumang tunog na maaaring makakuha ng atensyon ni Gideon at Mara. Ngunit nang marating niya ang tapat ng kanyang kwarto, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang pinto ng kanyang aparador ay nakabukas ng malaki at ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa sahig. Sa gitna ng silid, nakatayo si Mara, hawak ang mismong folder kung saan itinatago ni Talia ang kopya ng insurance policy na nahanap niya sa bulsa ni Gideon. Ang mukha ni Mara, na kanina lamang ay puno ng kaplastikan, ngayon ay nabahira ng matinding gulat at unti-unting napalitan ng isang madilim at nakakatakot na ngiti habang dahan-dahang lumingon sa direksyon ni Talia. Nakahinga lamang ng maluwag si Talia nang mapaniwala niya si Mara na ang hawak nitong folder ay mga dokumentong ikinatutuwa niya dahil sa akalang pagmamalasakit ni Gideon sa kanyang kinabukasan. Ang mapanuyang ngiti ni Mara ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Iniisip na ang kanyang ate Lulu ay nananatiling bulag at tanga sa gitna ng nagbabadyang panganib. Ngunit sa likod ng bawat peking ng ngiti ni Talia ay ang unti-unting pagtigas ng kanyang kalooban. Tila isang bakal na pinapatibay sa gitna ng nagbabagang apoy ng kataksilan. Nang dumaan ang hapon, nagtungo si Talia sa likod ng bahay upang asikasuhin ang mga labada. Doon, sinalubong siya ni Aling Rosa, ang matandang kasambahay na naging saksi sa lahat ng kanyang pagtitiis sa loob ng maraming taon. May hawak ang matanda na isang bagay na nakabalot sa lumang tela. Maingat itong iniabot kay Talia habang ang mga mata nito ay puno ng lungkot at pakikiramay. Lulu, anak, nakita ko ito sa basurahan kanina. Itinapon ni Mara habang ikaw ay wala sa kusina. Alam kong mahalaga ito sa'yo. Ang pabulong na wika ni Aling Rosa. Nang buksan ni Talia ang tela, ang kanyang puso ay tila piniga sa matinding sakit. Ito ang lumang recipe book ng kanyang yumaong ina. Ang tanging alaala na nag-uugnay sa kanya sa panahong siya ay minamahal at pinoprotektahan pa. Ang bawat pahina nito na may bahid ng harina at mantsa ng kape ay tila mga labi ng kanyang ina. Bumubulong ng mga gunita ng pag-asa na ngayon ay pilit na dinudumihan ng mga taong pinatira niya sa kanyang tahanan. Ang pambabastos na ito sa alaala ng kanyang ina ang naging huling mitsa upang ang apoy ng kanyang galit ay tuluyang mag-alab. Dala ang bigat ng damdamin, lumabas si Talia upang makipagkita kay Attorney Renato sa isang tagong kapehan sa kabilang bayan. Ang lamig ng aircon sa loob ng kapehan ay hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy niyang pakiramdam. Inilatag ng abogado ang ilang mga dokumento sa harap niya, ang mga papel na magpapatunay
kung gaano kalalim ang hukay na inihanda ni Gideon para sa kanya. Talia, nakumpirma na namin sa eksperto. Ang mga pirma mo sa insurance policy na ito ay peke. Gayon din ang ilang mga dokumento ng paglilipat ng pondo mula sa inyong joint account papunta sa isang account na hindi mo alam. Gideon is systematically erasing you, not just from his life, but from your own assets. Ang seryosong paliwanag ni Attorney Renato. Nanginginig ang mga kamay ni Talia habang hinahawakan ang mga papel. Ang bawat kurba ng kanyang pekeng pirma ay tila isang latay sa kanyang pagkatao. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay dahan-dahan na siyang pinapatay sa panulat bago pa man ang aktwal na plano. Pag-uwi ni Talia sa bahay, ang kadiliman ay bumabalot na sa paligid, tila nakikiramay sa kanyang nagdadalamhating kaluluwa. Maingat siyang pumasok sa loob, walang anumang ingay na nalikha ang kanyang mga hakbang sa makapal na alpombra. Papunta na sana siya sa kusina nang marinig niya ang mahihinang boses mula sa opisina ni Gideon. Huminto siya at sumandal sa pader. Ang kanyang hininga ay pinigil niya hanggang sa maramdamang tila sasabog ang kanyang dibdib. Sigurado ka na ba sa petsa, Gideon? Ayoko nang maghintay pa ng matagal. Gusto ko nang makuha ang pera at makaalis sa bahay na ito. Ang tinig ni Mara ay puno ng pagkainip at kasakiman. Huwag kang mainip, babe. Sa susunod na Martes, sa gabi ng pagdiriwang ng kumpanya, maiiwan siya rito mag-isa. Maayos na ang lahat. Ang aksidente sa kuryente ay magmumukhang bunga ng kapabayaan niya sa paggawa ng cake. Pagkatapos niyon, malaya na tayo. 1 linggo na lang, Mara. 1 linggo na lang at matatapos na ang pagpapanggap nating dalawa. Ang malamig at walang emosyong sagot ni Gideon. Ang bawat salita ay tila isang dambuhalang pako na ibinabaon sa krus ng pagpapakasakit ni Talia. 1 linggo, 7 araw na lamang ang nalalabi para sa kanyang buhay. Sa gitna ng dilim ng pasilyo, mahigpit na niyakap ni Talia ang recipe book ng kanyang ina sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng mga luhang hindi na para sa lungkot, kundi para sa isang matinding paniningil. 1 linggo na lang, ngunit sa isipan ni Talia, ang 7 araw na yon ay hindi ang kanyang katapusan, kundi ang simula ng pagbagsak ng mga taong nag-akalang maaari nilang nakawin ang kanyang huling hininga. Ang hapunan sa gabing iyon ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba bawat isa sa kanila ay may itinatagong patalim sa ilalim ng hapagkainan. Ang tanging naririnig ay ang marahang pagtama ng mga kubyerto sa porselanang pinggan. Isang tunog na dati ay sumisimbolo ng pagkakaisa ng pamilya, ngunit ngayon ay tila ba tunog ng mga kampana sa isang libing. Maingat nang ngumunguya si Talia, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang pagkain, ngunit ang kanyang pandinig ay matalas na nakabantay sa bawat galaw ni Gideon at Mara. Alam niyo ba, may napanood akong bagong episode ng teleserye kanina habang nagluluto ako. Panimula ni Talia sa isang boses na kasing lamig ng gabi, ngunit kasing tamis ng asukal. Tungkol ito sa isang lalaking may kabit. Pinaniwala niya ang babae na mahal niya ito at papatayin pa nila ang asawa para sa pera. Pero sa huli, nang makuha na ng lalaki ang insurance, tinakbuhan niya rin ang kabit niya at iniwan itong mag-isang mabulok sa kulungan. Nakakaawa, di ba? Bahagyang napatigil ang pagsubo ni Mara. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng kakinisan ay dahan-dahang namutla. Tila ba ang dugo ay tuluyang lumayas mula sa kanyang mga pisngi. Ang hawak niyang tinidor ay marahang tumama sa gilid ng pinggan habang ang kanyang mga mata ay mabilis na bumaling kay Gideon. Ang lalaki naman ay nagkunwaring walang narinig, ngunit ang mahigpit na pagkakahawak nito sa kanyang baso ng tubig ay hindi nakaligtas sa mapanuring paningin ni Talia. Ang binhi ng pagdududa ay matagumpay na naitanim at ngayon ay sisimulan na itong diligan ni Talia ng kawalang katiyakan. Pagkatapos ng hapunan, habang abala ang lahat sa kanilang mga gawain,
Palihim na lumabas si Talia papunta sa garahe. Ang dilim ay nagsilbing kanyang kakampi. Maingat niyang binuksan ang pinto ng sasakyan ni Gideon nang walang anumang ingay at inilagay ang isang pekeng resibo ng mamahaling alahas sa ilalim ng passenger seat. Isang lugar na alam niyang tiyak na titingnan ni Mara. Ang resibong iyon ay nakapangalan sa isang babaeng hindi kilala, isang pain na sadyang idinisenyo upang gisingin ang halimaw ng selos at paranoia sa loob ng dibdib ni Mara. Ang pagmamanipula sa damdamin ng mga taong umabuso o sa kanya ay nagbibigay kay Talia ng isang uri ng kakaibang kasiyahan, isang malamig na tagumpay na unti-unting pumapawi sa kanyang mga galos. Sa gitna ng kanyang lihim na operasyon, dumating si Nico upang mag-deliver ng mga sako ng harina. Ang amoy ng sariwang trigo na dala ng hangin ay tila ba isang gamot na nagpababa sa tensyon sa kanyang dibdib. Habang inaalalayan niya si Nico sa pagbubuhat, nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng kaming dalawa lamang sa likod ng kusina. Lulu, napansin ko ang iyong mga mata. Masyadong malalim ang iniisip mo. Ang malumanay na wika ni Nico habang inilalagay ang huling sako. Huwag mong kalimutang huminga. Nandito lang ako kung kailangan mo ng makikinig. Ang simpleng pagmamalasakit na yon, ang tunay na kabaitan sa likod ng mga mata ni Nico, ay nagdulot ng isang munting kislap sa puso ni Talia. Ito ang kilig na hindi nanggagaling sa mga bulaklak o mamahaling regalo, kundi sa pakiramdam na may isang taong tunay na nakakakita sa iyong pagkatao sa likod ng maskara. Marahang ngumiti si Talia, isang tunay na ngiti na hindi para sa kanyang mga kaaway, kundi para sa lalaking nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Bago matapos ang gabi, isang misteryosong liham ang dumating para kay Doña Estrella. Ang matanda, na dati ay palaging mayabang at mapagmataas, ay biglang naging balisa matapos mabasa ang nilalaman nito. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang mabilis na itinatago ang sulat sa loob ng kanyang bag. Ano ang lihim na itinatago ng ina ni Gideon na labis nitong ikinatakot? Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nahuhulog sa tamang lugar. Habang naghuhugas ng pinggan si Talia, isang malakas na sigawan ang nagmula sa itaas, mula sa silid ni Gideon. Ang boses ni Mara ay puno ng galit at panginginig. Tila ba ang paranoia na itinanim ni Talia ay tuluyan ng sumabog. Ang pag-aaway ng mga taksil ay naging isang masarap na himig sa pandinig ni Talia. Tumigil siya sa kanyang ginagawa, pinatuyo ang kanyang mga kamay, at isang matamis ngunit nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang bitak sa kanilang masamang alyansa ay lantarang lumabas na, at sa katahimikan ng kusina, alam ni Talia na ito pa lamang ang simula ng kanilang tuluyang pagkawasak. Ang basement ng kanilang tahanan ay isang lugar na puno ng amoy ng lumang kahoy, alikabok, at ang matamis, ngunit nakakasakal na samyo ng mga nakaimbak na sangkap sa pagbabake. Para kay Talia ang bawat hakbang pababa sa madilim na pasilyong ito ay tila pagpasok sa isang kaban ng mga alaala. Ngunit sa hapong ito, ang bawat baitang ng hagdanan ay nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na bigat. Hawak niya ang isang malaking sako ng asukal, ang bigat nito ay bumaon sa kanyang balikat. Tila sumasalamin sa lahat ng pasakit na kanyang dinadala, simula nang matuklasan ang katotohanan. Hindi alam ni Talia na sa dilim ng nagdaang gabi, maingat na nilaro ni Gideon ang mga tornilyo ng ikatlong baitang ng hagdan. Ang bawat pag-ikot ng liyabe ay isang hakbang patungo sa pagbura sa kanyang pagkatao. Habang dahan-dahang bumababa si Talia, ang kanyang paningin ay bahagyang natatakpan ng bigat ng kanyang dala, at ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng susunod na hakbang para sa kanyang kaligtasan. Ngunit sa isang iglap, ang matatag na kahoy na kanyang tinatapakan ay nagbigay ng isang nakapangingilabot na tunog ng pagkabali. Tila ba ang mismong pundasyon ng kanyang buhay ay tuluyan ng bumigay. Naramdaman ni Talia ang biglaang pagkawala ng suporta sa kanyang ilalim. Ang kanyang katawan ay nahulog sa kawalan.
kasabay ng sako ng asukal na bumagsak sa semento at nagdulot ng pagkalat ng mga puting butil na tila ba mga pangarap na nawasak at nagkalat sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot, habang ang lamig ng semento ay halos sumalubong na sa kanyang katawan. Ngunit bago pa man lubusang bumagsak si Talia, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang bewang at isa pang braso ang pumulupot sa kanyang mga balikat. Naramdaman niya ang isang matatag na presensya sa likuran niya at sa isang iglap, siya ay nanatiling nakatayo, ngunit nanginginig ang buo niyang katawan. Ang sako ng asukal ay nakalatag pa rin sa sahig. Ang mga puting butil ay tila nagpapahiwatig ng kanyang muntik ng katapusan. Nilingon ni Talia ang kanyang tagapagligtas, si Nico. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang noo ay may kaunting kunot at ang kanyang hininga ay bahagyang bumibilis sa pagkabigla. Lulu, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Muntik ka nang mahulog. Ang tanong ni Nico. Ang kanyang tinig ay malalim at nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Ang mga kamay nito ay nanatiling nakahawak sa kanya. Ang init ng palad nito ay tila nagbibigay ng kaunting seguridad sa gitna ng kanyang matinding takot. Hindi makapagsalita si Talia. Tanging ang pagbilis ng kanyang hininga ang naririnig at ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagpapasalamat sa lalaking ito na biglang sumulpot sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Ang presensya ni Nico ay tila isang balabal na nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa malamig na hangin ng kawalang katiyakan. What's happening here? Ang matalim na boses ni Gideon ang bumutas sa kanilang munting bubble ng kaligtasan. Nakatayo ito sa itaas ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwari na pag-aalala. Ngunit sa ilalim ng mga mata nito, nakita ni Talia ang isang munting kislap ng pagkadismaya. Hindi nito inaasahang mayroong sasalo kay Talia. Ang inihanda nitong bitag ay nabigo at ang kanyang asawa ay buhay pa. Mabilis na pinakawalan ni Nico si Talia, ngunit nanatili itong nakatayo sa kanyang tabi. Tila isang bantay na handang magprotekta. Muntik na po kasing mahulog si Lulu. Gideon, mayroong bali ang hagdanan. Ang paliwanag ni Nico, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding pagkadismaya sa kapabayaan. Ngunit imbes na magpasalamat, sumiklab ang huwad na selos ni Gideon. Bakit ka nandito, Nico? At bakit mo hinahawakan ang asawa ko? Akala ko ba nag-deliver ka lang? Are you trying to take advantage of my wife? Ang mga salitang ito ay puno ng pag-angkin. Tila ba si Talia ay isang pag-aari na hindi dapat hawakan ng sinuman. Ang mga mata nito ay nagpapahiwatig ng matinding galit, hindi dahil sa kapahamakan na muntik nang mangyari kay Talia, kundi dahil sa pagkabigo ng kanyang plano at ang hindi inaasahang paglapit ng ibang lalaki sa kanyang biktima. Tumahimik si Talia. Ang bawat sentimentong inilabas ni Gideon ay tila isang malaking insulto. Ito ang lalaking binalak siyang patayin, ngunit nagawa pa ring magkunwari na nagmamalasakit sa kanyang dangal. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig muli at ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ngunit pinilit niya ang sarili na manatiling matatag sa harap ng dalawang lalaki. Naglakad pababa si Gideon sa hagdanan, maingat na iniiwasan ang nabaling baitang. Nang marating niya ang ibaba, marahas nitong hinila ang braso ni Talia. Come here, Lulu. Let's go up. Huwag kang makikipag-usap sa mga taong hindi mo kilala. Ang pagkakahawak ni Gideon ay puno ng pagmamay-ari, isang mapait na paalala na siya ay nananatiling hawak pa rin ng lalaking ito. Ngunit bago pa man tuluyang maihila ni Gideon si Talia, isang figura ang sumulpot sa likuran niya. Si Mara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, hindi dahil sa muntik ng aksidente ni Talia, kundi dahil sa nakita niyang paghawak ni Nico sa kanyang asawa. Ang selos ay tila isang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib, ngunit hindi para kay Gideon, kundi para sa sarili niyang ambisyon.
Nagsimulang humigpit ang pagkakahawak ni Gideon kay Talia. Ang kanyang mga kuko ay unti-unting bumaon sa balat nito. Ang mga mata nito ay puno ng babala kay Nico. Isang tahimik na pagbabanta na huwag itong makialam. Ang puso ni Talia ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang init ng palad ni Gideon na hawak siya ay hindi na nagbigay ng kapanatagan, kundi isang malamig na takot. Ito ang kanyang mambubuno, ang kanyang berdugo. Ang tingin ni Gideon ay nanatiling nakatuon kay Nico. Tila ba nag-uumpisa ang isang tahimik na labanan sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang mata ni Gideon ay tila may gustong iparating na malalim at nakatago. Isang pagbabanta na hindi lamang para kay Nico, kundi para sa kanyang sariling buhay. Naramdaman ni Talia ang hapdi ng mga kuko ni Gideon na bumaon sa kanyang balat. Isang matinding babala na hindi siya dapat kumawala mula sa pagkakahawak nito. Ang mga mata ng asawa ay nanlilisik sa galit, hindi dahil sa pagkabahala para sa kanya, kundi sa pagkadismaya na nabigo na naman ang plano nito at sa inis na mayroong ibang lalaki na nagtangka siyang iligtas. Ngunit sa gitna ng matinding takot, nanatili siyang matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malamig kay Gideon, nagpapahiwatig ng isang katatagan na dati ay hindi niya taglay. Lulu, you belong to me. Huwag mong kalimutang ako ang asawa mo. And you, Nico, stay away from my wife. Huwag kang makialam sa hindi mo business. Ang matalim na wika ni Gideon, ang kanyang tinig ay puno ng pagbabanta, habang mas lalo nitong hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ni Talia. Ang mga mata ni Gideon ay nagpapahiwatig ng isang matinding galit, tila isang apoy na handang sumunog sa sinumang mga has lumapit sa kanyang ari-arian. Kalmadong tumugon si Nico. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may matinding bigat. Nagtatrabaho lang po ako, at ang pagtulong sa kapwa ay hindi business, Gideon. Hindi na ako magtatagal. Marahang tumango si Nico kay Talia. Isang tingin na nangangako ng babalik siya at hindi niya pababayaan ang dalaga. Pagkatapos, tumalikod na ito at lumakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila isang malakas na pahayag ng suporta na hindi kailanman narinig ni Talia. Pag-alis ni Nico, bumaling si Mara kay Talia. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwari na pag-aalala. Ate Lulu, okay ka lang ba talaga? Grabe, akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo. Marahan itong hinawakan ng braso ni Talia, ngunit sa likod ng pagkukunwari, naramdaman ni Talia ang isang munting kurot na nagmula sa mga kuko ni Mara, isang lihim na pagpapahirap na alam nilang dalawa lamang ang makakaintindi. Ang galit ni Mara ay lantarang lumabas, hindi dahil sa kanyang asawa, kundi sa presensya ni Nico. Kinagabihan, habang malalim na ang gabi at tulog na ang lahat sa bahay, palihim na lumabas si Talia. Ang lamig ng simoy ng hangin ay tila nagpapakalma sa kanyang naguguluhang isipan. Nagtungo siya sa isang liblib na bahagi ng subdivision. Doon, naghihintay si Nico. Ang kanyang sasakyan ay nakaparada sa dilim. Pumasok si Talia sa loob. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at pag-asa. Lulu, may napaso ka ba? Kumusta ang mga sugat mo? Ang unang tanong ni Nico ay tungkol sa kanyang kapakanan. Hindi tungkol sa trabaho, hindi tungkol sa mga problema, kundi sa kanya. Inilabas ni Nico ang isang maliit na first aid kit at maingat na ginamot ang napasong bahagi ng kamay ni Talia. Ang marang pagdampi ng daliri ni Nico sa kanyang balat ay nagdulot ng isang matamis na kuryente sa kanyang buong katawan. Tila ba pinapawi ang lahat ng sakit at kirot na kanyang dinadala. Hindi mo kailangang pasanin ang buong mundo, Lulu. Hindi ka nag-iisa. Ang malambing na wika ni Nico, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ni Talia, nagpapahiwatig ng tunay na pagmamalasakit at pag-unawa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Talia ang isang uri ng pagpapagaling na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay dahan-dahang naghihilom sa presensya ng taong ito.
Ang pagdampi ng kamay ni Nico sa kanyang likod ay nagbigay ng isang matamis at nakakaginhawang pakiramdam, isang pagmamalasakit na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Gideon. Ito ang kilig, ang isang uri ng kislap na dulot ng tunay na pagmamalasakit at pag-unawa, hindi isang pisikal na pagnanasa. Ang yakap na yon ay isang payak na pagpapahayag ng suporta. Bago umalis si Talia, may inabot si Nico sa kanya, isang maliit na flash drive. Narito ang ilang impormasyon na nakuha ko mula sa kaibigan kong nagtatrabaho sa insurance company. Sana makatulong ito sa'yo, bulong ni Nico. Tumingin si Talia sa flash drive. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ito ang isa pang piraso ng puzzle, isang mahalagang susi upang mabuksan ang pintuan ng kanyang kalayaan. Pag-uwi ni Talia sa bahay, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at determinasyon. Ngunit nang pumasok siya sa kanyang kwarto, isang hindi inaasahang eksena ang sumalubong sa kanya. Ang telepono ni Mara ay nakapatong sa kanyang bedside table. Ang kanyang kuryosidad ay nag-udyok sa kanya upang tingnan ito. Sa sandaling buksan niya ang gallery, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Mayroong isang lihim na video doon, isang video ni Mara at Gideon na nagpaplano. Sa video, malinaw na sinabi ni Mara kung paano nilalasunin ang inuming tubig ni Talia upang magmukha itong natural na kamatayan. Ang kanyang hininga ay nanikip at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at takot. Ang baso ng tubig sa kanyang tabi ay tila isang laso na naghihintay na inumin. Muling pinigil ni Talia ang kanyang hininga. Ang video na kanyang napanood ay tila bumubulong ng mga salita ng kamatayan sa kanyang isipan. Ang baso ng tubig sa kanyang tabi ay hindi na mukhang inumin, kundi isang laso na naghihintay na pawiin ang kanyang buhay. Ngunit imbes na hayaang lamunin siya ng takot, unti-unting pinalitan ito ng isang malamig na determinasyon. Hindi na siya ang Lulu na magpapakamatay sa sariling kapabayaan. Siya ang Lulu na lalaban. Narinig ni Talia ang marahang pagbukas ng pinto ng banyo. Alam niyang tapos nang maligo si Mara. Mabilis siyang kumilos. Habang nasa loob pa ng banyo si Mara at nagsisipilyo, dahan-dahan niyang kinuha ang lihim na telepono ng kapatid-kapatiran mula sa ilalim ng kama. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat, tila isang anino na nagnanakaw ng isang mahalagang bagay sa gitna ng madilim na gabi. Dali-dali niyang ikinabit ang flash drive na ibinigay ni Nico sa kanyang sariling telepono at mabilis na inilipat ang lahat ng nilalaman mula sa telepono ni Mara. Ang mga audio files, ang mga mensahe, at ang video yun ng kanilang plano ay matagumpay na nailipat. Ang bawat larawan at text message ay nagpapatunay sa kanilang sabuatan, isang malinaw na ebidensya ng kanilang kasamaan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kaba, ngunit ang kasiyahan ng tagumpay ay tila bumabalot sa kanyang puso. Hindi lamang iyon. Sa mabilisang pag-iisip, ginamit ni Talia ang telepono ni Mara para magpadala ng isang text message sa sarili nitong numero. Ang mensahe ay mula kay Gideon na nagbabanta na kukunin niya ang lahat ng pera at tatakbo mag-isa. Huwag kang magtiwala sa kahit sino, Mara. Ang pera ay sa akin. You're just a tool. Ang nakasulat sa mensahe, isang pay-in na sadyang dinisenyo upang palalain ang pagdududa sa pagitan ng magkabit. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas habang mabilis niyang ibinalik ang telepono sa ilalim ng kama bago pa man tuluyang lumabas si Mara mula sa banyo. Bahagyang lumabas si Talia mula sa kanyang kwarto at sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng banyo. Nakatayo si Mara sa labas. Ang kanyang buhok ay basa pa at ang kanyang mukha ay may bakas ng matamis na ngiti. Ate Lulu, bakit gising ka pa? Masyado ka naman atang matatakutin. Baka magkasakit ka niyan. Ang wika ni Mara.
Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala na puno ng pagkukunwari. Hindi ko lang talaga maintindihan ang nangyayari sa mga araw na ito, Mara. Hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan ko. Tugon ni Talia, ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit na sadyang ginaya. Naglakad si Talia papunta sa kusina at habang papalayo, narinig niya ang pagkuha ni Mara ng telepono mula sa ilalim ng kama. Muli siyang narinig na nagbuntong hininga ng malalim. Ang kanyang puso ay puno ng kaba at pag-asa. Ang patibong ay matagumpay na naitanim. Pagdating ni Talia sa kusina, nakita niya si Aling Rosa na nagmamadaling ayusin ang lamesa. Ang matanda ay tila balisa. Lulu anak, may dumating na sulat kanina para kay Doña Estrella. Nag-usap sila ni Mara sa may bakuran, hindi ko gaanong narinig, pero binanggit nila ang sikreto at huwag kakalat. Tila kinabahan ang iyong biyenan. Pabulong na balita ni Aling Rosa. Ang pagkabahala ni Doña Estrella ay nagdagdag ng isa pang misteryo sa kanyang isipan. Ano ang lihim na itinatago ng matanda na may koneksyon kay Mara? Nang gabing iyon, sa hapagkainan, ang tensyon sa pagitan ni Gideon at Mara ay lantad na. Nagiwasan sila ng tingin at ang bawat salita ay tila may dalang puot. Habang kumakain sila, maingat na inihanda ni Mara ang baso ng tubig ni Talia. Ang kanyang mga mata ay puno ng matamis na ngiti. Kinuha ni Talia ang baso. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Nag-alinlangan siya sandali, ngunit pinilit niyang inumin ang tubig. Sa sandaling uminom siya, naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Ang kanyang paningin ay umikot at ang kanyang kamay ay nanginginig. Habang dahan-dahang binitawan ng baso. Nakatitig si Mara kay Talia. Ang kanyang muka ay puno ng tagumpay. Ngunit sa ilalim ng mesa, matagumpay na pinalitan ni Talia ang baso ng inumin. Ang kanyang pagkahilo ay isa lamang inarte. Ang pagkahilo ni Talia sa hapagkainan ay isa lamang inarte. Isang matagumpay na patibong na nagpakalma sa pag-aalinlangan ni Gideon at Mara. Sa sandaling makita niyang nakangiti si Mara, puno ng pag-asa na gumagana ang lason, lihim niyang pinalitan ang kanyang baso ng tubig sa ilalim ng mesa. Ang tunay na lason ay hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanilang mga budhi. Ngunit ang kanilang kalupitan ay patuloy na naglalabasan, tila ba mga halimaw na nagkukubli sa ilalim ng balat ng isang pamilya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Talia, dumating si Doña Estrella. Ang matanda ay may dalang isang maliit na kahon na yari sa lumang kahoy. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig kay Talia. Lulu, may gusto akong ibigay kay Mara. Ibigay mo ito sa kanya. Ang malamig na wika ni Doña Estrella. Nang buksan ni Talia ang kahon, tumambad sa kanya ang isang antigong kwintas ng pamilya, isang heirloom na ipinaasa sa kanilang angkan sa loob ng maraming henerasyon. Ang bawat bato nito ay tila kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Isang simbolo ng kapangyarihan at pagmamay-ari. Pero Doña Estrella, ang kwintas pong yan ay dapat sanay sa inyong manugang, pabulong na wika ni Talia. Ang kanyang puso ay puno ng matinding hinanakit. Ito ang kwintas na pinangarap niyang isuot. Ang kwintas na sumisimbolo sa kanyang pagiging lehitimong miyembro ng pamilya Reyes. Huwag kang magkunwari na hindi mo alam, Lulu. Alam mo na mas nangangailangan si Mara ng pagmamahal at pagtanggap kaysa sayo. Ampon siya at kawawa. Ito ang paraan ko upang iparamdam sa kanya na siya ay bahagi ng pamilyang ito. At tandaan mo, Lulu, utang na loob ang pagtanggap namin sa kanya dito. Hindi mo dapat pinagdadamot ang mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. Ang matalim na tugon ni Doña Estrella. Ang bawat salita ay tila isang balaraw na tumatagos sa puso ni Talia. Ang konsepto ng utang na loob ay ginamit muli laban sa kanya. Isang matinding pabigat na dapat niyang pasanin. Naramdaman ni Talia ang matinding panggigigil
na tila isang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib. Ngunit pinilit niyang pigilan ang sarili. Isinuot niya ang isang pekeng napangiti at ibinigay ang kwintas kay Mara. "Sige Mara, isuot mo na. Bagay sa'yo." Ang kanyang tinig ay puno ng matamis na lason. Ngunit habang isinusuot ni Mara ang kwintas, palihim na ikinabit ni Talia ang isang maliit na tracking device na ibinigay sa kanya ni Attorney Renato sa likod ng kwintas. Ang maliit na bagay na yon ay magsisilbing mata ni Talia, isang susi upang mabuksan ang mga lihim na itinatago ng magkabit. Sa gabing iyon, habang mahimbing na ang lahat sa bahay, palihim na binuksan ni Talia ang kanyang laptop. Ang mapa ay nagpakita ng isang kumikislap na pulang ilaw, ang lokasyon ni Mara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas habang nakikita niyang nagtungo si Mara hindi kay Gideon, kundi sa opisina ng mismong abogado ng insurance company. Ang pangalan nito ay Attorney Santiago, ang pangalan na binanggit ni Gideon sa kanyang usapan sa telepono. Mara, hindi mo alam kung anong laro ang iyong sinusuong. Ang iyong pagiging kasabwat ay hindi lamang sa pagpatay, kundi pati na rin sa pagtataksil. Bulong ni Talia sa kanyang sarili. Ang pagdududa na itinanim niya ay namunga na. At ngayon ay unti-unti nang ginigising ang halimaw ng kasakiman sa dibdib ni Mara. Ang kumikislap na pulang ilaw sa mapa ay tila isang babala, hindi lamang para kay Mara, kundi para sa kanyang sariling kapalaran. Ang kanyang paglalakbay patungo sa paglaya ay nagsisimula pa lamang at sa bawat hakbang, siya ay nagiging mas matatag at mas matapang. Ang pulso ni Talia ay kumalabog ng malakas habang ang screen ng kanyang laptop ay nagpapakita ng pulang ilaw na kumikislap sa mapa. Hindi sa opisina ni Gideon nagtungo si Mara, kundi sa isang pribadong tanggapan sa kabilang kanto, ang opisina ni Attorney Santiago, ang abogado ng insurance company. Ang pangalan na binanggit ni Gideon sa kanyang mga lihim na pag-uusap, ang impormasyong yon ay tila isang malaking sipa sa kanya na nagpatunay na ang pagdududa na kanyang itinanim ay nagbunga na ng pagtataksil sa pagitan ng mga taksil. Kinabukasan, bit-bit ang lahat ng digital files, ang mga audio recordings, ang mga text messages, at ang video ng pagpaplano ng pagpatay. Nagtungo si Talia sa opisina ni Attorney Renato. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagpindot ng elevator button, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag at determinado. Sa loob ng opisina, maingat na inilatag ni Talia ang lahat ng ebidensya sa harap ng abogado. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila isang balaraw na tumatagos sa kasinungalingan. Attorney, narito po ang lahat ng kailangan natin. Mayroon pa po akong narinig na magaganap ang pagpatay sa akin sa gabi ng pagdiriwang ng kumpanya. Ang wika ni Talia, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may matinding bigat. Sumeryoso ang mukha ni Attorney Renato. Malalim ang kanilang ginawa, Talia, ngunit sapat na ang mga ito upang makakuha tayo ng warrant of arrest. Hindi na natin kailangang maghintay pa. They will pay for this. Ang mga salita ng abogado ay tila isang musika sa pandinig ni Talia, ang simula ng hustisya na matagal nang ipinagkait sa kanya. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-ugnayan kay Attorney Renato, nagtungo si Talia sa palengke upang mamili ng mga sangkap, hindi lamang para sa kanyang mga ibebenta, kundi para sa nalalapit na salo-salo ng pamilya Reyes. Maingat niyang pinili ang bawat gulay, ang bawat piraso ng karne, tila ba naghahanda ng isang piging para sa mga taong magdadala sa kanya sa hukay. Ang pagluluto ay naging kanyang paraan upang maglabas ng emosyon. Ang bawat hiwa ng sibuyas ay tila nagpapahiwatig ng kanyang mga luhang hindi na lumalabas. At ang bawat timpla ng pampalasa ay tila nagdaragdag ng matamis na lasa sa kanyang nalalapit na paghihiganti. Pag-uwi niya, nakita niyang nag-aayos ng maleta si Gideon. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ito na ang huling hakbang bago ang malaking pagdiriwang. Lumapit si Talia kay Mara, na abala
sa pagpili ng kanyang isusuot para sa gabi. Mara, napansin kong nag-impake ng maleta si Gideon. Mukhang may lakad siya pagkatapos ng party. Kaswal na wika ni Talia, ang mga salita niya ay sadyang idinisenyo upang gisingin ang pagdududa sa dibdib ni Mara. Agad na namutla si Mara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. What? Bakit hindi ko alam yan? Baka naman tatakbo siya mag-isa. Ang pagkalat ng kanyang pagdududa ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanilang alyansa. Ang plano ni Gideon na tumakas kasama ang pera ay hindi na lamang isang hinala. Ito ay isang katotohanan na gumugulo sa iswa ni Mara. Habang naghahanda ang buong bahay para sa pagdiriwang, nakita ni Talia sina Gideon at Doña Estrella na nag-uusap ng masinsinan sa may living room. Ang matanda ay tila abala sa pagpaplano. Hindi alam na ang kanyang sariling anak ay nakahanda ng tumakas at iwan siya. Ang pagiging ignorante ni Doña Estrella ay tila isang malaking ironya sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Gabi na. Bago matulog, lumapit si Gideon kay Talia. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwari na pagmamahal. Marahan itong hinalikan ng kanyang noo, isang halik na tila isang huling paalam. Mahal na mahal kita, Lulu. Sana'y maging masaya ka bukas. Alam kong deserve mo ang lahat ng saya sa buhay. Ang mga salitang yon ay tila isang malambing na bulong ng kamatayan, isang matamis na kasinungalingan na pilit na ipinapaniwala ni Gideon. Ang kanyang halik ay malamig sa balat ni Talia at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang madilim na kislap ng tagumpay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, alam ni Talia na ang bukas ay hindi ang kanyang katapusan, kundi ang simula ng pagbagsak ng mga reyes. Ang bulwagan ay puno ng mga nagkikislapang ilaw, mga nagpipigil na tawa, at ang matamis na amoy ng mamahaling pabango na nagmumula sa mga bisita. Ito ang taunang pagdiriwang ng kumpanya ni Gideon. Isang salo-salo na pinaghandaan ni Doña Estrella ng buong pagmamalaki. Ang bawat dekorasyon, ang bawat disenyo ng bulaklak, at ang bawat kainan ay sumisigaw ng kayamanan at kapangyarihan ng pamilya Reyes. Nakangiti si Doña Estrella, puno ng pagmamayabang habang sinasalubong ang mga panauhin. Ipinagmamalaki ang kanyang perpektong pamilya sa harap ng lahat. Sa isang sulok ng bulwagan, nakatayo si Mara. Nakasuot ng isang napakagarang damit na kulay pula. Tila isang reyna na nagtatago ng isang madilim na sikreto. Ang ninakaw na kwintas na mana ng pamilya ay kumikinang sa kanyang leeg. Tila ba nagpapahiwatig ng kanyang pag-angkin sa lahat ng meron si Talia. Ang bawat galaw niya ay puno ng kayabangan. Tila ba siya na ang tunay na may-ari ng lahat ng karangyaan sa loob ng bulwagan. Pagkatapos ng ilang sandali, isang figura ang marang bumaba sa grand staircase. Si Talia. Hindi siya nakasuot ng anumang magagarang damit. Tanging isang simpleng ngunit eleganteng pulang bestido na kasing kulay ng kanyang mga labi. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang mukha ay may bakas ng kalmado at matamis ng ngiti. Ang kanyang pagbaba ay tila isang marahang pag-agos ng liwanag at ang bawat mata sa bulwagan ay nakatuon sa kanya. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Gideon na hindi inaasahang magiging napakaganda niya. Ang kanyang presensya ay tila isang hamon sa lahat ng kasinungalingan na nagkukubli sa likod ng mga ngiti. Nagsimula ang mga kasinungalingang talumpati. Umakyat si Gideon sa entablado, kinuha ang mikropono, at nagsimulang magbigay ng pasasalamat. Gusto kong pasalamatan ang aking napakagandang asawa, si Talia, sa pagiging mabuting alalay ko sa buhay. Sa kanyang suporta, nakamit ko ang lahat ng ito. Ang bawat salita ni Gideon ay tila isang balaraw na tumatagos sa puso ni Talia. Ang pagiging alalay ay isang malaking insulto sa lahat ng kanyang pagtitiis at sakripisyo. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Tila ba hindi niya narinig ang anumang masasamang salita.
Sa isang sulok ng bulwagan, nakita ni Talia si Attorney Renato. May kasama itong isang babae na agad niyang nakilala, si Attorney Lena Cruz, isang batikang abogado na kilala sa kanyang pagiging mahusay sa mga kaso ng panlilinlang. Ang kanilang presensya ay tila isang patunay na ang kanyang plano ay unti-unti nang nagkakatotoo. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kaba at pag-asa. Nang matapos ang talumpati ni Gideon, kinuha niya ang kanyang kopita, nakikipag-toast sa lahat ng bisita. Ang bawat pagtama ng baso ay tila nagpapahiwatig ng isang nalalapit na pagbagsak. Ang bawat ngiti ay may halong kaplastikan at ang bawat tingin ay may itinatagong galit. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang puso ay puno ng matinding galit, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, tila ba handa na niyang harapin ang lahat ng pagsubok. At ngayon, isang sorpresang video para sa aking pinakamamahal na asawa, si Talia. Ang malakas na wika ni Gideon, ang kanyang tinig ay puno ng tagumpay. Ipinakita niya ang isang matamis na ngiti. Tila ba inaasahan niyang isang pagpapakita ng kanilang mga larawan at video ang mapapanood. Ngunit sa sandaling iyon, pinatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam niya na ito na ang simula ng kanyang paghihiganti. Ang kanyang hininga ay nanikip at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding kaba at pag-asa. Ang dilim ay bumalot sa bulwagan at sa gitna ng katahimikan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa malaking screen, naghihintay ng paglabas ng katotohanan. Ang bulwagan ay nababalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang dilim ay tila isang malaking tabing na nagkukubli sa lahat ng mga mukha, ngunit ang tensyon sa hangin ay kasing tindi ng isang bakal na lubid na anytime ay maaaring maputol. Ang puso ni Talia ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa malaking screen, naghihintay ng paglabas ng katotohanan. Ito ang kanyang oras, ang sandali ng kanyang paghihiganti. Ngunit imbes na ang mga larawan at video nila ni Gideon ang lumabas, isang litrato ni na Gideon at Mara ang sumalubong sa lahat, magkayakap sa ibabaw ng mismong kama ni Talia. Isang malakas na pagbulong ang kumalat sa bulwagan at ang mga bisita ay nagsimulang magtinginan. Agad na namutla si Gideon at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat. Ang kanyang plano ay nabigo at ang kanyang sikreto ay lumabas. Kasunod ng litrato, ang malinaw na audio recording ni Gideon na nagpaplanong lasunin at ihulog sa hagdan si Talia para sa bilyon-bilyong insurance. Pag namatay sa aksidente ang pabigat na yan yayaman tayo, ang malamig na boses ni Gideon na narinig ng lahat. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Doña Estrella, na dati ay ipinagmamalaki ang kanyang perpektong pamilya. Ang matanda ay tila nabato sa kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding kahihiyan. Natahimik ang buong bulwagan. Tila ba walang sino man ang makapaniwala sa kanilang narinig. Puno ng galit at takot, pilit na inagaw ni Mara ang laptop na naglalaman ng mga ebidensya. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga security guard na nakatago sa likod ng bulwagan. Ang kanyang pagtatangka na pigilan ang katotohanan ay nabigo. Sa gitna ng kaguluhan, umakyat si Talia sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gitna ng galit at determinasyon. Walang anumang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nilingon niya si Doña Estrella na pilit na sumisigaw, "Itigil ninyo yan! Nasira ang pangalan ng pamilya." Ang matanda ay tila nanghihina. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. "Pamilya?" Ang kalmadong tugon ni Talia, ang kanyang tinig ay malinaw at malakas, rinig na rinig ng lahat sa bulwagan. Ang pamilya po ay hindi po isang lugar kung saan nagpaplano ng pagpatay ang bawat isa. Ang pamilya po ay pagmamahalan,
pagtitiwala, at paggalang. Hindi kasinungalingan, hindi pagtataksil, at hindi kasakiman. Ang bawat salita ni Talia ay tila isang matalim na balaraw na tumatagos sa puso ng mga taong umabuso sa kanya. Pagkatapos, inilabas ni Talia ang mga dokumento ng palihim na transaksyon ni Gideon, ang mga bank transfers, ang pekeng insurance policy, at ang lahat ng ebidensya ng kanyang kasamaan. Inihagis niya ang mga papel sa sahig, at ang mga ito ay kumalat sa ilalim ng ilaw. Tila ba nagpapakita ng lahat ng maduming sikreto ng pamilya Reyes. At ito po, Mara, hindi ko po alam kung bakit ninyo po ako pinagdamutan ng lahat ng aking pinaghirapan. Ang wika ni Talia habang kinuha niya ang isang basong red wine mula sa mesa. Lumapit siya kay Mara, na nanatiling nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang red wine sa mamahaling damit ni Mara, isang simbolo ng duguang kasalanan na ginawa nito. Ang pulang alak ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagtataksil at ang mga kasalanan na kanyang nagawa. What is happening here, Gideon? Bakit mo kami niloko? Bakit mo kami pinagtaksilan? Ang matalim na tanong ni Doña Estrella. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagkadismaya. Ngunit bago pa man makasagot si Gideon, isang tunog ang lumabas mula sa labas ng bulwagan. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang pulang ilaw ng sirena ng pulisya ay sumilip mula sa labas. At ang tunog nito ay tila isang musika sa pandinig ni Talia. Ito na ang huling hininga ng pamilya Reyes. Ang pulang ilaw ng sirena ng pulisya ay sumisikat sa mga bintana ng bulwagan. At ang tunog nito ay tila isang huling hininga ng pamilya Reyes. Ang bawat bisita ay tila na bato sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding gulat at kahihiyan. Hindi nila inakalang sa likod ng lahat ng karangyaan at pagpapanggap, ang pamilya Reyes ay nagkukubli ng ganoong kadilim na sikreto. Pumasok ang mga pulis, pinangunahan ni Attorney Renato. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Agad niyang nilapitan si Gideon, na nanatiling nakatayo sa entablado. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Gideon Reyes, you are under arrest for attempted murder and insurance fraud. You have the right to remain silent. Ang mga salita ng pulis ay tila isang sentensya na bumabagsak sa kanyang pagkatao. Ngunit imbes na manahimik, sumiklab ang galit ni Gideon. Kasalanan ni Mara yan. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagkumbinsi sa akin. Ang mga salita niya ay puno ng pagtataksil, tila isang ahas na handang kumagat sa sarili nitong kasama upang makatakas. Nang marinig iyon ni Mara, ang kanyang mukha ay namula sa galit. Hindi niya inakalang ididiin siya ni Gideon. Anong ako? Ikaw ang masama. Ikaw ang nagplano ng lahat. Ginagamit mo lang ako para sa pera. Sumigaw si Mara at sa isang iglap, sinabunutan niya si Gideon. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng pusa na handang kumamot sa mukha ng lalaking nagtaksil sa kanya. Nagkaroon ng malaking kaguluhan sa entablado. Ang dalawang taksil ay nag-aaway, nagkakagulo sa harap ng lahat ng bisita. Samantala, nawalan ng malay si Doña Estrella. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding kahihiyan. Ang kanyang pangarap na perpektong pamilya ay tuluyan ng nawasak sa harap ng lahat. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at ang bawat salita ay tila isang balaraw na tumatagos sa puso ng matanda. Dahan-dahang lumabas si Talia mula sa bulwagan. Hindi niya nilingon ang mga nagkakaguluhan sa likuran niya. Hindi niya inaksaya ang kanyang oras sa pagmamasid sa kanilang pagbagsak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado at ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Sa pintuan, naghihintay si Nico, hawak ang kanyang coat. Marahil nitong inilagay ang coat sa kanyang balikat. Tila isang balabal na nagbibigay sa kanya ng proteksyon mula sa lamig ng gabi. Tara na, Lulu. Tapos na ang gabi.
Ang malumanay na wika ni Nico. Tumango si Tahlia at magkasama silang lumabas mula sa bulwagan. Ang kanyang pagtalikod ay hindi isang pagtakas, kundi isang pinal na pagputol sa nakaraan. Ang mga iyak at sigawan ni Gideon ay tila isang malakas na tunog na unti-unting lumalayo. At sa bawat hakbang, naramdaman ni Talia ang unti-unting paglaya ng kanyang kaluluwa. Pagdating nila sa labas, ang lamig ng simoy ng hangin ay tila nagpapakalma sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kalangitan, puno ng mga bituin na tila nagbibigay ng pag-asa. Lulu, may gusto akong ibigay sa'yo. Ang wika ni Nico, ang kanyang tinig, ay puno ng matamis na ngiti. Inabot niya ang isang maliit na susi kay Tahlia. Ito ang susi ng isang maliit na tindahan malapit sa dagat. Narinig kong pangarap mong magkaroon ng sarili mong bakery. Sana'y maging simula ito ng bago mong buhay. Hawak ni Talia ang susi. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat at pag-asa. Ang maliit na susi na yon ay hindi lamang isang susi ng tindahan, kundi isang susi sa kanyang kalayaan, sa kanyang mga pangarap, at sa kanyang bagong buhay. Ang kanyang puso ay puno ng matinding kaligayahan. Alam niya na ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang, at sa bawat hakbang, siya ay nagiging mas matatag at mas matapang. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw na muling maghaharap si Talia at Gideon. Hindi sa korte, kundi sa piitan, kung saan ang bawat rehas ay tila sumasalamin sa lahat ng kanyang kasalanan. Hawak ni Talia ang mga papeles ng annulment. Ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Nag-iisa siyang pumunta, walang kasama, dahil alam niyang ito ang kanyang sariling laban, ang kanyang sariling paglaya. Sa sandaling lumapit siya sa selda ni Gideon, ang kanyang hininga ay tila tumigil sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang Gideon na kanyang nakilala, ang mayabang, ang mapagmataas, ang tila perpektong asawa. Ang lalaki ngayon ay payat, madungis, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding kalungkutan at pagsisisi. Ang mga damit nito ay lukot-lukot, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tila ba ang lahat ng kanyang pagmamayabang ay tuluyan nang nawala. Lulu, mahal ko, I'm so sorry. Patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Naaalala mo pa ba ang lahat ng ating pinagsamahan? Ang pagmamahalan natin? Ang tinig ni Gideon ay paos, puno ng pagmamakaawa. Tila isang batang nawalan ng lahat ng kanyang mga laruan. Tiningnan lamang siya ni Talia ng may awa, hindi para sa lalaking nasa harap niya, kundi para sa kanyang sarili na minsan ay naniwala sa mga kasinungalingan nito. Ang pagmamahal na kanyang ibinigay ay hindi na maibabalik. Ang bawat salita ni Gideon ay tila isang malakas na tunog na unti-unting lumalayo. At sa bawat sandali, naramdaman ni Talia ang unti-unting paglaya ng kanyang kaluluwa. Gideon, ang pagmamahalan natin ay matagal nang namatay. Ang lahat ng ating pinagsamahan ay nawasak na ng iyong kasakiman at pagtataksil. Ang malumanay na wika ni Talia, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may matinding bigat. Inabot niya ang mga annulment papers sa lalaki. Pirmahan mo na ito. Ang lahat ng karapatan mo sa akin ay tapos na. Ito ang huling beses na magkikita tayo. Nanginginig ang mga kamay ni Gideon habang kinukuha ang ballpen at pinirmahan ang mga papeles. Ang bawat pirma ay tila isang huling hininga, isang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Sa sandaling matapos siyang pumirma, tumalikod si Talia. Ngunit bago pa man siya tuluyang lumabas, sumulyap siya sa kabilang selda. Doon, nakita niya si Mara. Ang dating mapagmataas at mayabang na Mara ay ngayon ay nakatulala. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Tila ba tuluyan nang nawala sa katinuan dahil sa matinding stress at depresyon.
Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga damit ay punit-punit. Ang kanyang pagbagsak ay mas matindi pa sa pagbagsak ni Gideon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talia. Hindi ito ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng pagtanggap. Ang kanilang kasamaan ay nagdala sa kanila sa kanilang sariling hukay. Sa kanyang paglabas sa presinto, inilabas niya ang isang maliit na lalagyan ng cookies, mga huling tira mula sa lumang buhay niya. Inilagay niya ito sa mesa ng pulis, tila isang huling paalam sa nakaraang siya. Paglabas ni Talia sa presinto, ang araw ay sumisikat na. Ang mainit na sikat ng araw ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Tumingin siya sa kalangitan, ang kanyang puso ay puno ng kalayaan. Tapos na ang gabi. Tapos na ang lahat ng pagsubok. Ang kanyang paglalakbay patungo sa paglaya ay nagtatapos na at ang kanyang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang. Pagkalipas ng ilang taon, ang mga alaala ng nakaraan ay tila mga ulap na dahan-dahang lumulutang sa kalangitan, hindi na nagdadala ng bagyo, kundi ng isang payapang pagmumuni-muni. Nasa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat si Talia, kung saan ang simoy ng hangin ay kasing lamig ng kanyang bagong simula at ang sikat ng araw ay kasing init ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang bakery, na pinangalan ng Lulu's Sweet Escapes, ay puno ng halakhak, ng bango ng sariwang tinapay at ng pagmamahal na kanyang binubuhos sa bawat obra. Hindi na siya ang Lulu na naging martir, siya na ang Lulu na natutong lumaya. Ang tanawin ng asul na karagatan mula sa kanyang tindahan ay nagsisilbing patunay na ang buhay ay mayroong napakagandang ikalawang pagkakataon. Walang takot, walang pasakit, tanging ang kapayapaan na matagal niyang pinangarap. Napatawad na ni Talia ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat ang mga umabuso sa kanya ng kapatawaran, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat nila. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya, upang tuluyan ng makalaya ang kanyang kaluluwa mula sa kadiliman. Dumating si Nico. May dalang isang maliit na buke ng sariwang bulaklak mula sa hardin nito. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Lumapit siya kay Talia at marahan nitong niyakap ang dalaga. Ang yakap ni Nico ay hindi puno ng pagmamay-ari, kundi ng paggalang at pagmamahal, isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nagtatali, kundi nagpapalaya. Kumusta ka, Lulu? Ngayon, hindi na nag-iisa ang iyong puso. Ang malumanay na wika ni Nico. Marahang ngumiti si Talia, ang kanyang mga mata ay puno ng matamis na pag-asa. Okay na ako, Nico. Natuto na ako. Natuto na akong mahalin ang sarili ko bago ang iba. Dahil doon, natutunan ko rin kung paano magmahal ng buo, ng walang takot. Pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw sa abot-tanaw, ang kulay kahel na kalangitan ay tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula, isang bagong kabanata. Ang kwento ni Talia ay isang paalaala na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ng iyong mga kaaway, kundi ang pagbangon ng iyong sarili. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi ang kanyang kakayahang magtiis ng lahat ng pasakit, kundi ang kakayahang bumuo ng sarili niyang kaligayahan. Ang pag-ibig ay hindi dapat isinasakripisyo ang sariling dangal, kundi ito ang nagiging inspirasyon upang maging mas matatag at mas matapang. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat pagbagsak, mayroong pagbangon at sa bawat sugat, mayroong pagpapagaling. At ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili ay ang kalayaan upang muling magmahal, upang muling mangarap, at upang muling mabuhay ng buo.